po, inalis po natin dito yung ano, yung belt. Ayan po, yung belt dito. Ayan po, yung belt. Ayan po yung belt. Eh, kinalas po natin dito po siya, ano, yung adjustment niya ito. Ito po yung adjustment dyan. Yung tornilyo, yung 19 po yung nakalitaw. Hihilahin lang po pa lubak. Tapos makukuha na natin itong belt ito. Yung belt na to. Ayan po siya. Yung belt. Ito po yung tornilyo. Ito natin. Ito po yung pinaka-adjustment niya sa tension niya. Ito po yung tension niya. No? Ito po yung tension niya dyan. Yung tornilyo to. Hihilahin po na po. Ganyan po. Palubak ka na ganun. I-diin mo kung ganun. Tapos maalis na yung kanyang belt. Ayan po yung kanyang tornilyo. Dalawa po yan sa high pressure hose. Kaya po, yung isang muna yung kakalasin natin kasi rin sa itong pagka design nung isa, hindi mo kalas dahil walang papasok na lyabi or socket dito sa kanyang isang tornilyo. Kaya ang gawin natin, pagbaba na lang niya, doon natin kakalasin yung isa. Iyan naman po sa kanyang return hose. Ayan, pwede natin iisa lang po yan. Kalasin na natin itong tornilyo at bubunutin na natin yung kanyang elbow kasama na sa kanyang hose ang pagbunot natin. Pagkaalis po ng isang tornilyo yan, mabubunot na po diretso yan at lalabas yung kanyang ATF dyan, yung kanyang oil pagbunot dyan. Di bali po kasi kakalasin din natin yan kahit na bumuhos yung ATF niya dyan, wala pong problema kasi talagang itatapon na po yan. Ayan po, pagbunot natin yan lalabas na. At may o-ring po yan sa loob, yan po yung nagsisild. Kaso po yan sira na yung ano, kaya pinapalitan na natin. Ang daming tagas ng pump na to. Kaya ang gawin natin po, bababa natin at kung makakakita sila ng bago, palitan na natin ng bago kasi dami ng repair nito. Yan po yung steering pump natin. Yan po, kailangan po kalasin muna itong pinakapuli. Yung pinakapuli po kalasin bago mo makita yung tornilyo dun. Yun o, yung tornilyo dun. Kalasin muna po siya. Ito. Ayan. Ito po yung tagas yan. Lakas. Dito. Okay. Sira na. Umiikot na. Sira na. Tapos ito hindi naalis. Yan. Ito may baba na natin. Nakapasok po yun dyan. Ang hirap po. Bawal mainis dito. Yan. Nasa looban siya. Kailangan tanggalin muna yung pulley para makita mo yung tornilyo dito sa taas. Ito po yung isa sa ilalim. Kalasin natin yung tornilyo dito. Yung power hose po, yung high pressure hose. Kailangan matanggal to. Yan po ang tornilyo sinasabi ko na hindi matanggal sa loob.
kundi mo itanggalin dito sa baba kasi po walang magkasya socket at box. Ayan po, natanggal na natin. Ayan po yung kanyang high pressure hose. May goma din po yan sa para mag-seal dito sa kanyang copper hose tube. Ayan po yung bago, papalit natin. Yan po siya. At makikita nyo po ganyan lang yung trabaho, pero dito po sa pagpalit ng steering pump na to, hindi po tinanggap sa iba kasi napakasikip ng steering pump na po to. Hindi mo madukot sa taas, hindi rin po madukot sa ilalim. Anong gagawin mo, kailangan nakalip siya at tapos po maandar na. Tingnan po natin, check up natin sa ilalim kung may tagas siya. Tapos na po. Ayan po, kitang-kita na yung wala nang tagas. Sana lumabot yung manibela. Yari ini, tapi punya gulung, lalu kayak nung manalas yan. Salamat po, ito na po, hanggang dito na lang po yung video ko. At nakakita natin na okay na. Mahirap lang po talagang magkabit ng ganito kung hindi mo alam yung mga sikreto nito. Napakasikip. Salamat po, God bless.